Heto na nga ang mas mura sa Red Magic 10 Pro gaming phone. Kilala ang Red Magic sa paggawa ng mga gaming phone, pero ngayon nag-release sila dito ng smartphone na mas slimmer ang design. Heto nga ang Red Magic 10 Air na halos pumantay rin sa specs dito ng Red Magic 10 Pro. Medyo mura ang presyo at malakas din yung processor dahil meron lang naman itong Snapdragon 8 Gen 3 plus Red Magic Red Core R3 plus Red Magic Energy Cube. Sabi ko nga hindi siya basta-basta ditong smartphone dahil sa Antutu benchmark umaabot din ito ng 2 million mahigit. Pero before we start, let's unbox this. Pagbukas natin, makikita na natin yung phone itself na syempre mamaya natin i-review yan. Ang kagandahan dito, meron na rin kasama itong case at marami ditong klaseng sticker ng Red Magic. Meron na nga itong end-to-end Type-C cord at syempre meron itong fast charging na 80 watts na charger na kasama. White version ngayon nakuha natin dito o tinatawag na Hailstone na actually meron itong dalawang kulay sa ngayon. Black na Twilight ang pangalan at in the future i-release naman nila dito yung Flare Edition nito. I-check muna natin yung kanyang design. Napaka-slim niya actually. Dito sa right corner niya dito makikita natin dito yung kanyang shoulder trigger na 520Hz na yan. Meron siya ditong line para sa kanyang signal booster, volume rack at yung kanyang power button. Sa top niya naman nandito yung kanyang IR sensor, signal booster na naman at mic hole. Bottom side makikita natin dito yung kanyang speaker, signal booster na naman, charging port, mic hole at saka SIM card tray na hanggang 5G na nga ito. Of course, syempre dito naman sa kanyang left side nandito yung kanyang button para sa kanyang game space. Pero actually customizable na itong button na to. Yung material nga pala ditong ginamit is Aviation aluminum middle frame plus double-sided glass. Full screen pa rin siya na merong 6.8 inches AMOLED, 1600 peak brightness na rin siya na may resolution dito na 2480 by 1116 na syempre 120Hz na yan. Bago na yung OS niya dito, updated na rin. Red Magic 10.0 na syempre Android 15 yon. Sabi ko kanina hindi na siya basta smartphone dahil meron siya ditong Snapdragon 8 Gen 3 boosted by Red Magic Red Core R3 and Energy Cube. Kaya naman pwede rin siya pang games kahit wala siya ditong fan. Sobrang gaan niya lang dahil sa nasa 205 grams lang siya. 10% lighter and slimmer than Red Magic 10 Pro. Etong nakuha nga nating version ay meron ditong 16 GB of RAM plus 512 GB storage. Pero syempre pwede pa natin ditong expand yung RAM plus 12 GB pa ulit siya. Sa battery niya ay meron ditong 600 mAh na may 80 watts fast charging. Powered na rin siya dito ng Google Gemini. At kung may mabigat itong processor, kailangan dito na mas magandang cooling, di ba? Pero wala siyang fan dahil gumagamit ito ng liquid metal for cooling. Ito nga yung bago ditong technology na may 6,100mm square vapor chamber. Kaya kahit wala itong fan, kayang-kaya niya dito yung heat na pinuproduce ng processor. Sa front niya naman, syempre under display camera pa rin siya dito na seamless na may AI algorithm enhancement na rin siya. At sa rear camera niya, mapapansin nyo dalawa na lang dito yung naging camera niya. Pero pinalinaw at pinaganda rin yan dahil meron itong 50 megapixel main camera OV50E with OIS optical image stabilizer, 7P lens at meron ditong EPL coated anti-glare kaya hindi mo na problema dito yung mga against the light na shots. At syempre yung kanyang ultra wide angle camera ay meron ditong 50 megapixel OV50D na meron na rin itong optimized distortion correction algorithm. So kahit dalawa na lang yung camera niya dito, hindi pa rin dito na bago yung performance niya. At the same time, kung papansinin nyo doon sa taas niya, meron nga pala ditong parang camera pero hindi talaga camera yan dahil nga sa isa itong LED flash. Na hindi lang yun dahil sa pwede mong i-customize ito, pwedeng nagpo-flow dito na RGB lights kasi actually guys, pwedeng mong i-customize dito yung kulay neto for notification, pang gaming, depende sa'yo, customizable naman yan. Syempre guys, meron itong game space. Maganda ito kasi meron ditong X-Gravity na pwede mo ditong i-customize kung paano ka dito maglaro. Napakaganda na magiging experience mo dito. Meron pa dito si Mora na pwede mo ditong bihisan. Pwede mo rin ditong i-customize yung shoulder trigger para sa mga games na akma sa mga laro mo. Sobrang dami mong magagawa dito sa game space. Sa speaker naman niya, DTS pa rin yung ginamit nila dito na ultra hi-fi na siya. 0815 super linear motor na for impressive 4D vibration experience. Maganda ito sa PUBG. Detected that it's cloudy today.
Captain. The weather is perfect for photos. Syempre guys, meron itong NFC. Support niya rin dito yung Google Pay. Sa connections niya naman guys, meron itong 5.4 Bluetooth at actually meron din itong fingerprint sensor. At syempre low blue light certified na rin ito. Overall sa experience, actually sobrang gaan at slim talaga siya. Kahit marami itong pagkakaiba sa Red Magic 10 Pro, hindi ka pa rin mabibitin sa experience nito eh. Mas lighter siya, parehas din na malakas yung processor. Wala nga siyang fan pero may liquid metal naman siya for better cooling. Pero yung kagandahan dito, mas maganda dito yung artificial intelligence niya. At ang kagandahan, cost efficient siya. Sinubukan ko siya ditong i-totally drain dito yung battery niya dito para masubukan natin dito kapag naka-off siya habang charge mo. At actually guys, umabot lamang dito ng less than 1 hour para ma-full charge itong phone na ito from 0%. Tinest na rin natin siya dito sa Antutu benchmark at nagulat tayo dito sa naging score niya. At eto nga ang kinalabasan. Napakataas pa rin ang kanyang score na nakakagulat sa ganitong phone. Smartphone lang siya, hindi siya dineclare na gaming phone. Pero dadaigin niya pa yung pagiging gaming phone. Of course, sinubukan natin siya dito sa Call of Duty at kita niyo naman, very responsive, lalo yung shoulder trigger niya dito, maaasahan mo talaga. Wala tayo dito nakitang frame drops at alam niyo naman, basta Red Magic ang gumawa, wala talagang frame drops yan. At syempre, sinubukan naman natin ito sa Wild Rift. At syempre, naka-enhance na lahat yan. 120 frames per second. Tapos lahat vibrant. Naka-max dito yung graphics. Pero tignan nyo, walang delay talaga sa graphics at talagang playable siya dito. Nakakagulat nga lang kasi wala siya ditong fan. Yet, kayang-kaya niya dito yung mga mabibigat dito na games. Ganyan katindi dito yung IceX cooling system niya na liquid metal. Syempre, sa Mobile Legends, alam niya naman, playable na playable pa rin dito yung Mobile Legends. Ultra lahat ng mga settings. Naka-outline pa yan. Lahat ng graphics ultra, very playable. Ito masasabi ko talaga, very smooth talaga dito ang Mobile Legends. Pero syempre, para mas exciting, sinubukan naman natin siya dito sa Genshin Impact. At tignan nyo naman guys, pinull ko dito yung graphics niya. Max lahat dito, pati yung frames per seconds niya, naka-max. Pero tignan nyo, smooth pa rin kahit nakikipag-atake ito sa mga kalaban, napaka-smooth ng graphics niya. Matagal ko itong nilaro pero same pa rin yung quality niya. Magmula nung sinimulan kong laruin dito yung Genshin Impact hanggang sa matapos, wala akong nakita dito ng frame drops. Although mapapansin natin na medyo umiinit siya, pero tingnan nyo, consistent pa rin dito yung kanyang performance. Overall, masasabi kong sulit pa rin itong Red Magic 10 Air. Kaya naman mag-iwan tayo dito ng link sa mga gustong umorder ng ganitong product. At nga pala guys, May 8, meron nga pala sila ditong event, kaya huwag kalimutan maging updated sa kanilang Facebook page. Baka sakali makakuha ka ng mga items sila, i-like mo na rin yung kanilang Facebook page. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.